So good day, yung topic natin for today is Chapter 2, Computer Programming. Ito yung mga objectives. Yung una is yung declaring and using variables and constants, yung performing arithmetic operations, the advantages of modularization, modularizing a program, yung hierarchy charts, and yung features of good program design. So, start tayo sa declaring and using variables and constants. So, meron tayong iba't ibang types ng variables and constant. So, first is yung data types. Meron tayong numeric, which is ito yung consist ng numbers, and yung string, ito naman is yung more of words and hindi siya ginagamit in math kasi hindi siya nagbibigay ng numeric numbers. So, meron din tayong different forms, yung integers and floating numbers, yung literal and yung mga string constants natin, and yung unnamed constants. So, in terms naman dun sa working with variables, ito yung mga nakapaloob sa kanya. Yung first is yung meron siyang named memory locations, and yung mga contents dito, pwede siyang mag-vary or maging different over time depende sa paggamit natin sa variables uh, sa codes natin. So, declaration, ito yung nagpro-provide ng data type and kung ano yung identifier na ginagamit natin para doon sa variable. So, pag sinabi naman nating identifier, ito yung variable's name. So, para madali nating ma-identify kung ano yung variable name dun sa code natin. So, sa figure 2-1, meron tayo ditong example ng flowchart and pseudocode para dun sa number doubling program. Since na-introduce naman na natin to, yung nasa right side is the pseudocode and yung nasa left side kung saan may visual representation ng flowchart. So, ayan yung syntax niya. So, mag-uumpisa tayo sa start, then i-input natin yung number, tapos magsiset tayo ng answer. So, lalagay natin dito yung formula. So, yung number, kailangan daw natin siya i-double, kaya naka-multiplied by 2. Then, after that is mag-output tayo nung may answer, then tsaka mag-i-stop. So, meron tayong tinatawag na data type. Sa data type, ito yung mga classification na nagde-describe. So, una is yung ano yung value ng i-held natin na item. So, paano mai-store yung item dun sa ating computer memory. And last is kung anong operations yung kailangan i-perform dun sa ating data item. Yun yung nakapaloob sa classification na nagde-describe sa data type. So, pag sinabi naman natin na pag initialize ng variable, ang ibig sabihin naman ito is yung pag-declare natin ng ating starting value para sa kahit ano na variable. So, yung garbage naman, ito yung unknown value bago makapag-initialize. So, figure 2-2, ito yung example ng flowchart and pseudocode ng number doubling program na meron tayong variable declaration. So, kung mapapansin natin, nag-declare tayo dito ng num, my number, and num, my answer. So, ayan yung declarations niya. Bale dito, yung sa naming variables, tayo as coder or programmer, pwede tayo magkaroon ng freedom para um, makapaglagay ng sarili nating descriptive name or yung identity name para sa mga variables na gagamitin natin. Pero, take note na lang natin, ito yung mga rules para makapag-create tayo ng identifier. So, most naman ng programming language, nag-a-allow ng letters and digits. Pero, um, yung ibang programming language is nag-a-allow ng hyphens while sa other is hindi.
Then, meron din tayong mga reserved keywords na hindi natin pwedeng i-associate sa gagawin nating variable name. Ibig sabihin, yung mga keyword na to is nasa past lecture natin. So, yung mga keyword na yun, hindi natin siya pwedeng ilagay dahil yung mga reserved keywords na to is meron na siyang value and meaning kapag ka nag-program tayo. So, it can cause error kapag ka sinama natin. So, tandaan din natin na yung mga variable names natin are case sensitive. So, meaning, check natin yung construction ng characters and new words na gagamitin natin sa pag-name natin ng variables. So, mayroon tayong tinatawag na camel casing. So, dito, yung variable name, katulad nung hourly wage, is mali siya dahil if mapapansin nyo, nagkaroon siya ng capital letter dito, yung sa W, which is yung sa wage. So, dapat, um, nakalagay lahat na naka-lowercase. So, kaya siya nagkaroon ng hump doon sa middle dahil naka-capital yung W. So, sa pag-name din natin ng variable, mas maganda na descriptive tayo or one word lang and kailangan nag start siya sa letter, hindi sa number. And kailangan meron din tayong appropriate meaning. So, ayan, pag nag-name tayo ng variable, kailangan nag start siya sa letter, meron siyang appropriate meaning para pagka nabasa natin yung variable, ay, para sa gantong code ko to. So, mas mabilis natin ma-identify and um, mas better if one word lang yung gagamitin natin. So, let's go now sa pag-assign natin ng value sa variable. Meron tayong tinatawag na assignment statement. So, ito, dito, mapapansin natin, nagsiset siya nung my answer is equals to my number multiplied by 2. Ibig sabihin, inassign niya yung statement. So, yung formula na my number multiplied by 2, sinet niya na magiging sagot ni answer or ni my answer. So, dito sa assignment operator, gumagamit tayo ng equal sign para mapakita or ma-show yung relationship ng pag-assign ng statement. Then, always tayo nag-operate from right. So, dito sa formula to left, which is yung sa ating answer. So, ito yung example ng valid na assignment operator. Set some number equals to 2. So, mag-i-start tayo sa right. So, yung 2 daw is equals dun sa some number. Then, itong pangalawa naman, set some other number equals some number. So, mag-i-start tayo ulit dito sa right. Some number is equals naman daw to some other number. So, ito naman yung example ng not valid. Yung set na 2 plus 4 is equals to some number. So, kung mapapansin natin, yung formula is nakabaliktad. So, dapat, itong 2 plus 4, ilalagay natin siya dito sa right side kasi right to left yung pag-operate niya. That's why not valid to. Meron din tayo ang tinatawag na sa understanding the data type of variable. So, meron tayo ditong numeric variable. So, alam natin na nag-hold to ng numeric value or ng digits and nakakapag-perform tayo ng mga mathematical operations or yung mga solving. Meron din tayong string variable. Ito namang string variable can hold text or mga words. So, usually letters of the alphabet. Then, special characters such as yung mga punctuation marks is also included here in string variable. So, meron tayong tinatawag na type safety. So, this prevents values of incorrect data type. So, yung ginagawa ni type safety, ginagawa niya is iniiwasan niya yung pag-a-assign ng value or yung paglalagay natin ng value sa maling data type natin kasi hindi siya magiging compatible.
So, yung declaring named constant, ito yung meaning niya. So, similar din siya dun sa variable. Then, sa constant, kailangan makapag-assign lang tayo ng iisang value and only once lang siya pwedeng i-assign. Kasi nga, magiging constant siya. So, dapat mag-assign tayo ng mga useful na name para dun sa value kasi throughout the program, hindi siya natin pwedeng mapalitan or tanggalin kasi naka-constant siya. So, meron tayong tinatawag na magic numbers. So, these are the unnamed constant. Ang example nito is, kunyari, ito, yung use tax amount is equals to the price, tapos multiplied by sales tax amount. So, instead na tax amount is equals to price, multiplied by 0.06, is gumamit tayo nito. Yun yung example ng magic number or yung unnamed natin na constant. So, dito, makakapag-perform tayo ng arithmetic operation. So, alam naman natin to yung addition, subtraction, multiplication, and division. So, ito yung mga rules of precedence. So, or uh, tinatawag din nating order of operation. So, kailangan i-dictate natin yung order ng operation dun sa same statement para masama siya. So, yung expression natin within the parentheses or yung mga nasa loob ng parentheses, yun yung i-evaluate or yung uunahin niya. So, yung multiplication and division, yung next na uunahin after dun sa mga expression within the parentheses. Then, last na i-evaluate is yung addition and subtraction. So, left to right siya lagi. So, gagamit tayo sa order of operations, gagamit pa rin tayo ng PEMDAS, which is yung parenthesis, yung mauuna. Then, meron tayo ditong performing arithmetic. So, yun nga, yung left to right na pagsosolve natin. Then, ito, yung table 2-1, yung mga common operator or yung 5 common operator. So, ayan, mapapansin natin, andito si assignment, addition, subtraction, multiplication, and division. So, ito yung mga advantages naman ng modularization. So, pag sinabi nating modules, ito yung mga subunit ng programming problem natin. Pwede natin din siyang tawagin na subroutine, procedure, functions, or even method. Pag sinabi naman nating modularization, ito yung pag-breakdown or yung by part natin dun sa large program into module. So, ginagawa natin to for the following reason. So, first is yung abstraction. Pwede rin para makapag-allow tayo ng mga multiple coder or multiple programmers na mag-work doon sa large chunk of program. Then, para makapag-reuse tayo and maging more easy yung ating pag-code. So, ito yung mga modularization na nagpro-provide sa abstraction. So, pag sinabi nating abstraction, di ba, ito yung pag-pay attention natin dun sa um, mga priority or yung mga important na properties lang and hindi na natin papansinin yung mga details na hindi naman important or hindi kailangan. So, tinatawag din natin siyang selective ignorance. So, dito, yung newer high-level programming language niya is naka-English-like vocabulary and yung modules dito, um, nagbibigay siya ng other route or other way para makapag-achieve tayo ng abstraction. So, yung modularization natin is nag-a-allow ng multiple programmers para makapag-work doon sa problem or doon sa code. So, ibig sabihin,
pwede niyang i-divide yung mga tasks dun sa mga various programmers um, na pwedeng pag-assignan. So, ayun nga, sinasabi din na yung modularization, inaalaw niya yung pag-reuse ng work. So, eto, meron tayong reusability or ito yung feature ng modular program. Pwede natin siyang gamitin ng sa other types of coding. So, dito, pwede rin natin siyang ilagay sa real-world example para sa reusability. Then, another is yung reliability. So, ibig sabihin, yung mga module na na-test and proven is talagang nagfa-function correctly and no error na. Kaya naging reliability. So, meron tayo ditong modularizing a program. So, ito, una is yung main program. So, dito, naka-include yung module header natin, yung body, and yung return statement. Parang yung usual syntax lang natin kapag ka nagko-code tayo. Yung header muna, then yung body ng code, then sa last part, yung pag-return natin sa statement. So, yung naming module natin, same lang naman siya sa pag-name natin ng variable. So, kailangan lang yung mga module names na na-create natin is merong naka-follow na set of parentheses. So, familiar naman tayo sa flowchart. So, ito yun. So, makikita natin sa figure 2-3, yung program na nag-produce ng bill using only main program. So, mapapansin natin, dineclare niya dito, then yung input ng name and balance. So, etong input dito, yun yung um, pag-produce ng bill using only the main program natin. Or yung pagtawag lang natin sa kanya. Ito yun. So, interactive program, nalagay natin yung prompt such as yung lagay natin sa code yung pag-enter nung name and yung balance. Katulad nung ginawa natin dun sa activity 1, which is yung paglagay nung name and nung balance, yung pag-withdraw and deposit dun sa account, pati yung pag-check nung laman nung account. So, yun lang yun, yung part na to. Then, ayun, na-encapsulate na natin dito yung ibang statement and makikita lang siya ng main program or no main programmer. So, yung modules, reusable siya. Pwede natin siyang i-call out ng call out. Then, in terms naman dun sa statements, nagko-contribute tayo dun sa same job para sa greater functional na cohesion or yung for greater teamwork in terms dun sa code. So, ito, yung figure 2-5, yun yung program na may constant declared within the module. So, mapapansin natin, nag-declare tayo dito ng um, yung sa line 1 para sa ABC Manufacturing, sa line 2 dun sa address, then line 3, makikita rin natin na nag-declare din tayo dito sa pseudocode. So, ito yung flowchart, then yung nasa baba is yung pseudocode. Same lang sila na magiging output. So, ito yung global variables and constant. Feasible to and usable sa mga modules, sa lahat ng mga modules natin and sa program. So, usually, ang ginagamit talaga is yung global variables para ma-minimize natin yung error. So, meron tayong tinatawag na mainline logic para sa procedural computer natin. So, ito yung general structure. Una, yung pag-declare natin ng global variables and constant to minimize error. Then, yung housekeeping task, detail loop ng task, and yung end of job task. So, ito yun. Yung flowchart and pseudocode dun sa mainline logic na merong para sa typical procedural
program. So makikita natin yung start, yung pagde-declare natin, and yung housekeeping. If hindi pa end of file, magpe-proceed siya sa no, tapos end of job, tapos tsaka siya mag-stop. So kapag ka not end of file, pag nag-yes ka, mapupunta tayo dito sa detail ng loop, then babalik siya hanggang hindi siya mag-no. So pag nag-no siya, same na yung mangyayari, end of job, then tsaka mag-stop. So ito yung creating hierarchy charts. Bali dito sa hierarchy chart, pinapakita natin yung overall picture ng mga modules natin kung paano sila nagiging attached or related sa iisa. So dito, sa hierarchy chart, makikita natin yung mga modules na nag-i-exist sa program and yung mga modules na tinatawag natin para doon sa kabuuan ng code. So, meron din tayo ditong specific na module na pwede nating tawagin na nasa several location ng ating program. So, meron din tayong planning tool para ma-develop natin yung buong kabuuang relationship and connection ng program modules bago natin siya gamitin. So, ayun. Ito yung features ng good program design. So, una is yung paggamit natin ng comments na appropriate. Then, pangalawa, yung identifiers natin is dapat napili natin siya ng maayos and tawag dito, maayos and tama. So, kailangan i-achieve natin yung design ng clear statement dun sa ating mga program and sa ating mga modules na gagamitin. And maganda din na makagawa tayo ng clear prompts and echo para dun sa input na gagawin natin. Then, i-maintain lang natin yung good programming habit para ma-develop natin yung skills natin. So, ito yung using program comments. So, yung program comments, ito yung mga naka-backslash na written explanation kung para saan yung statement na to, kung ano yung meron sa line na to. And ito, hindi naman siya nakakakos ng error since comment siya, hindi siya part ng program logic. So, it serves as documentation na rin para dun sa mga kasama nyong gumawa ng code para alam nila kung ano yung syntax ng code na yon and kung para saan siya or if ever may note kayo. So, ito, syntax use differs among programming languages. So, ayun nga, meron tayong iba't ibang rules and regulation um, na kailangan sundin para sa pagpo-program natin. So, yung sa flowchart, familiar naman tayo, kailangan natin gumamit ng annotation symbol. Bali doon, ma-hold natin yung information na kailangan natin na ma-expand. So, ito yung example. So, figure 2-12, yung example ng pseudocode natin na merong variables and included comments. So, mapapansin natin, ito yung variables natin, yung num, square feet, tapos yung may double backslash, yan yung comment. So, hindi naman siya nakaka-apekto sa codes. Bale, it serves as note lang para dun sa other coder na nagde-debug sa program. Then, ito yung example ng figure 2-13, yung flowchart naman na meron tayong annotation symbol or yung may mga note and comments. Ayan yung itsura niya. So, ito yung mga guidelines sa pagpili natin ng identifier. So, yung variable or yung constant name, kailangan nagre-represent siya ng thing. Then, yung module naman natin, kailangan yung identifier niya is nagpe-perform ng action. Then, kailangan meron tayong meaningful names para dun sa gagawin nating name or i-create nating name. So, for self-documenting, kailangan na-pronounce natin. Then, avoid na lang natin yung mga digits dun sa name. And even yung paggamit natin ito ng mga abbreviation. So,
So, um, other thing for general guidelines, consider natin yung verb to be. And yung constant, kailangan naka-uppercase yung letter na nasa-separate by underscore. So, eto, tandaan natin yung rules na to. So, yun yung mga general guidelines para sa pagpili at paggawa natin ng identifier. So, yung programmer, pwede siya makapag-create ng listahan ng lahat ng variables. So, dito pumapasok yung data dictionary. So, for designing clear statement, avoid lang natin yung mga line breaks or yung pag-i-space-space and kailangan gumamit tayo ng mga temporary na mga variables para ma-clarify or para um, para to help clarify yung mga long statements. So, ayan lang yung for avoid confusing line break naman, free-form naman siya madalas, pero make sure lang natin na yung meaning nung sa code natin is malinaw or clear and kailangan hindi natin i-combine yung mga multiple statements sa one line dahil yan yung isa sa nagkukos ng error. Hindi natin siya pwedeng pagsamahin. So, ito, using temporary variables para sa long statement, example, ito sa figure 2-14, ito yung two ways of achieving the same salesperson commission result. So, ayan yung example natin sa pagka-clarify ng long statement using yung temporary variable na ginamit natin. So, ito naman yung writing clear prompts and echoing input. So, sa figure 2-15, ito yung beginning ng program natin na nag-a-accept ng name tsaka ng balance as input. So, ayan yun. Syntax niya. So, ito sa figure 2-16, yung beginning naman ng program natin na nag-a-accept naman ng name and balance as input plus yung paggamit natin ng separate prompt para dun sa each item. So, meaning, may prompt tayo para sa enter ng customer name, may prompt din tayo sa pag-enter ng balance or yung pagtingin ng balance. So, summary, yung program contains literal, variables, and named constants. Then, yung arithmetic, meron tayong rules na pinag-follow dun sa precedence. So, then, yung breakdown ng programming problem, binibreakdown natin siya, yung chunk ng large program into modules. So, andito included yung header, yung body, and yung result statement. Pag sinabi naman nating hierarchy chart, dito natin pinapakita kung ano yung relationship ng mga modules natin within the program and outside the program. So, kapag yung program natin is naging mas mahirap or komplikado, balikan lang natin yung good planning and design rules and mga tips. So, ayun lang yung buong chapter 2 discussion natin.